Kinabukasan Sabado, alas 5 ng hapon nang dumating si Sandra sa talyer. Natuwa si Mike pagkat unang kita pa lamang nito ng kotseng tapos ng kumpirmahin, ay nakangiti na ang dalaga. Parang hindi na disgrasya Sabi nito habang binibistahan ng gusto ang sasakyan. Magkano pa ba ang kulang ko? Halika, aniya. Sa opisina na natin pag-usapan iyan. Sumunod sa kanyang dalaga. Ibinigay niya rito ang resibo na dapat nitong bayaran. Bilib talaga ako sa iyo, Mike. Nakangiting sabi nito habang binibilang ang perang ibinigay sa kanya. Mahusay kang magdala ng talyer. Hindi lang para sa akin ang kreditong sinabi mo. Kaya maayos ang pagkagawa ng kotse mo ay dahil sa mahusay kong latero, pintor, at mekaniko. Kung hindi ka marunong tumingin ng trabaho, hindi pa rin maayos ng hanggang noon ang kotse ko. Minsan kasi, kung pababayaan mo lang ang mga trabahador, basta't ginagawa lang nila ang trabaho, iba pa rin ang may nagsusupervise na nakakaintindi. Sa bagay, totoo iyan, Sandra. Pagsang-ayon niya. Kaya nga pinilit kong matuto rin ng trabahong rito. Nang sa ganon, hindi ako lulukuhin ng mga trabahador ko. Maiba nga pala tayo. Sabi nitong bumaling sa labas ng tanggapan. Ipinare-repair din ba ang mga sasakyang iyon? Ang tinutukoy nito ay ang 3 sasakyan na nasa loob ng talyer. Oo, aniya. Problema kung ang 3 nasasakyan na iyan. Napanalunan ni Itay ang bidding ng mga iyan. Sa DENR ang isa dyan, at yung 2 sa Bureau of Fisheries. Puro government agency ba ang kontak ng tatay mo? Hindi naman. May mga private din. Kaya madali matapos ang mga sasakyan ng private may down payment kaagad. Nakalahati sa presyo bago ipakuha ang PO at ang sasakyan. Pero kapag pantrabahong gobyerno, alam mo na, deliver muna bago ang bayad. Tumango si Sandra. I see. At problema ang pambili ng mga materyales. Oo. Ilang beses na nga na akong kinukulit ng mga kontak ni tatay para matapos na ang mga iyan. Pinangakuan ko lang sila na bigyan pa ako ng kunting panahon. Natahimik sandali ang dalaga at pagkakuway sinabi, ano kaya kung halimbawang mag-joint venture tayo? 40-60 ang hatian. Ako ang mag-finance o bibili ng materyales. At ikaw naman ang bahala sa trabaho. Problema mo palang operating capital. Medyo natigilan si Mike. Salamat na lang. Pero ayoko nang may kasosyo. Binawi niya ang tingin sa dalaga. Kaya kong itaguyod mag-isa ang talyer na ito. Panahon nga lamang ang kailangan ko. Panahon lang? Pangungulit nito. Mike, sa negosyong ito, ay kasing importante rin ng pera ang panahon. Kung may 4 o 5 buwan nang nakapark dyan ang mga sasakyang iyon, lugi ka na. Kailangan na sa ganitong uri ng trabaho. Para kumita ka ay laging bilisan. May alam ka namang pala na magmamanage ng negosyo. Sabi niyan sa nainis at bahagyang tumaas ang tono. Pagkat para siyang batang nalilektsura ng dalaga. Bakit hindi ka mag-put up ng sarili mong business? Magsarili ka na lang. Ayaw ko ng kasosyo dahil gulo lang iyan. Kumunot ang noo ni Sandra. Marahil ay dahil sa nakitang pagkainis ni Mike. Gusto ko lang makatulong sa iyo. Sa totoo lang, kayang-kaya ko talaga magtayo ng talyer. Mas maganda pa rito. Mas malaki. Katunayan, may stable na akong vehicle and auto parts sa Del Monte Avenue. May towing service din ako na may franchise anywhere in Metro Manila. Proposal lang naman ang sa akin para makatulong sa iyo.
Tumayo ito at tumalikod sa kanya. Hindi ang pag-aalok nito ng tulong ang ikinainis agad ni Mike. Talagang ayaw niyang may isang makikialam sa pamamalakad ng negosyo ngayon pa lang niya pinagsisimulan. Kapag nagkaroon siya ng kasosyo, para na rin siyang may boss. Hindi ko kailangan ang tulong mo, Miss Sandra. Madiing sabi niya rito. Salamat na lang. At naisaloob. Gagamitin mo lang ako dahil sa spare parts and towing business mo. Okay. Let me put this way, Mike. Sabi nitong muling humarap sa kanya. I just want to put some of my money in your business. At oo, sabihin na natin para kumita rin ako. Pero kikita ka ng mas malaki. 60%. Nagmamagandang loob lang naman ako. Dahil, pwede ba, Miss Sandra? Napipiko na putol niya sa salita ng dalaga at inabot na rito ang susi ng kotse nito. Salamat na lang sa offer mo, okay? Parang napapahiyang tumingin sa kanya ang dalaga nang tanggapin nito ang susi. Alright, ito na ang bayad ko. Inilapag nito ang pera sa mesa. I'm sorry. Nagkamali siguro ako ng taong kakausapin. Isang tarheta ang kinuha nito sa pitaka at ibinaba sa mesa. Kasunod ang sabi. Pero, just in case na magbagong isip mo, heto ang business card ko. Tumalikod na ito at lumabas na sa opisina. Inis na umirap siya sa papalayong dalaga. Para pa siyang nakahinga ng maluwag nang marinig na pinaandar na nitong kotse palabas ng talyer. Habang nagtatagal sa talyer ang tatlong sirang sasakyan, nakamatayan na ng kanyang mata. Bumibigat ang pakiramdam ni Mike. Malaking pera din ang kailangan niya sa pagpapaayos ng mga ito. Ang kailangan niya ay isang taong mauutangan, hindi kasosyo. Sapagkat ang kasosyo ay para na rin kahati niya sa pagmamayari at pamamalakad ng negosyo. May makikialam sa kanya at ayaw niya ng ganoon. Kaya nang sumunod na linggo ay naisip niyang mas makabubuti kung manghiram muna siya ng pera kay Mrs. Petra. 40 anyos na ang biyuda na si Mrs. Petra. Mayaman ito at dating customer ng itay niya. Naging customer rin niya ito noong nakaraang buwan. 2 kanto lamang mula sa kanila ang bahay nito. Kilala ito sa lugar nila. Alam niyang minsan ay nanghiram na rin ang ama niya rito at hindi naman tinanggihan. Isang hapon na nagsadya si Mike sa malaking bahay ni Mrs. Petra. Nakita niya sa labas ng hardin ang matandang babaeng katulong nito. Bukas ang malaking gate, kaya tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob. Nagkausap sila ng katulong at sinamahan siya nito sa loob ng bahay. Pinaupo siya nito sa mahabang sofa. Nagbalik ito sa hardin matapos siyang bigyan ng maiinom. Maya-maya ay hinarap na siya ng biyuda sa maluwang na salas. Sinabi agad niya rito ang kanyang pakay. Ikwinento niya rito ang problema ngayong responsibilidad na naiwan ng kanyang ama. Huwag kayo pong mag-alala, Mrs. Petra. Pangako niya sa biyuda. After 1 month, maayos po agad ang sabay-sabay 3 sasakyan. Body repair at overhauling lang naman ang gagawin. 1 week lang ay masisingil ko na po agad ang bayad ng mga iyon. Patingin tumango-tango agad naman ang biyuda. Ngunit hindi nakalampas kay Mike ang palipat-lipat na tingin nito sa kanyang dibdib at katawan habang siya nagsasalita. Mike, maya-maya'y sabi nito, gusto kong makasigurado na mababayaran mo nga ako. Hindi naman na pinagdududahan ko ang iyong mga sinabi. Kaya lang, 100,000 din kasi ang hinihiram mo. Malaki iyon. Pero kung may collateral kang maipapakita sa akin, okay lang. Wala po akong collateral, Mrs. Petra. Ano niya? Pero talagang mababayaran ko rin po kayo kaagad.
Nasa 250,000 po ang PO ng 3 sasakyan na iyon. Kaya kung gusto ninyo, tubuan ho natin ang perang hihiramin ko. Napailing ang biyuda. Nakangiti. Mike, papayag ako sa gusto mo kung papayag ka rin sa gusto ko. Napakunot noong si Mike. Ano hong ibig ninyong sabihin, Mrs. Petra? Ngumiti ng matamis ang biyuda at pinapungay ang mga mata. Tumingin sa kanya ng makahulugan. Gwapo ka. Marami ka na rin bang karanasan? Hindi niya nagustuhan ang pagdidiin nito sa huling salita. Umilap ang mga mata ni Mike. Mrs. Petra. Lumipat ito sa upuan niya at tumabi sa kanya. Nabigla siya nang mayay-mayay hawakan nito sa kaliwang balikat. Gusto kong mabait ka sa akin, Mike. Pabulong na sabi nito. Mrs. Petra, hindi makapaniwalang baling niya rito. Inakbayan siya nito. Mike, pagbigyan mo lang ako minsan na makasama ka sa pagbo-ballroom dancing at pumapel na nobyo ko. Ibibigay ko ngayon din ang kailangan mo. Napamaang siya at kahit lalaki ay natake ng nervyos. Kung ballroom dancing lang ho, okay lang. Pero yung papapil na akong nobyo ninyo, napatayo siya at parang napapantastikuhan sa gusto ng biyuda. Pero naagap siya nitong hilahin sa isang braso at pag-upo niya ay agad siyang inakbayan. Naniga si Mike at kinilabutan, lalo nang hinaplos pa ng biyuda sa malapad niyang dibdib ang isang palad nito, na sa mga daliri may singsing na kumikislap ang mga batong brilyante. Lalo siyang kinilabutan nang ilapit pa nito ang mukha sa isang pisngi niya. Mrs. Petra, aniya na napaipod palayo rito. Magugustuhan mo rin ang gagawin ko sa iyo, Mike. Hinalikan siya nito sa puno ng tainga at tanindig pa ang kanyang mga balahibo. Ngunit natigil sa ginawa ang biyuda nang biglang bumukas ang front door sa sala. Gulat na napabalikwas ito kay Mike. Anong ibig sabihin ng nasaksihan ko? Sigaw nitong sumunod papalapit sa kanya. Bakit nilalandi mo yung nobyo ko? Matanda ka. Manyakis na biyuda. Sinong nagbigay sa iyo ng permisong pumasok ka sa pamamahay ko? Gitlang tanong ng biyuda. Ano? Wala. Sigaw ni Rufa. Nakaagad ng sinugod ang matandang babae. Rufa, ani ni Mike, natakang-taka sa pagkakita rito. Uli-uli, pipiliin mong lalaking lalandiin mo. At sinabunutan ni Rufa ang biyudang kahit na bigla ay nagawa ring lumaban. Walang hiya ka, sigaw nito. Babaeng lansangan. Sinamantala ni Mike ang pagkakataon. Iniwan niyang nagsasabunutan ang dalawang babae. Hindi pa siya nakalayo. Kasunod na niya si Rufa na nagpupuyos pa rin sa galit. Kung di dumating yung driver niya, ang sabi, baka napatay ko sa sakal ang malanding biyudang iyon. Pagdating ng bahay, sa harap ng kanyang ina't dalawang kapatid, ay nag-uusisa na ng husto si Rufa. Bakit ba nagpunta ka sa bahay ng matandang iyon? Inis na tanong nito. Nagpunta ako roon para magbabakas sakali na makahiram ng pera sa kanya. Natatawa ang pagkukwento niya. Hindi mo ba alam na manyakis ang biyudang iyon? Kalat na kalat ang chismis dito na madalas mag-uwi ng dancing instructor ang biyudang iyon. Ano bang malay ko na ganoon pala iyon? Naiinis ding sabi ni Mike. Dati naman, hinihiraman siya ng pera ng tatay. Pinapahiram naman niya. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.